Isang nakabibinging dagundong bakal. Pagkabasag ng mga salamin na tila kumikinang ng mga bituin sa dilim. At ang huling imahe, ang nangiti ni Mama, bago lamunin ng kadiliman ang lahat. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Iyon ang katahimikang bumalot kay Mirana habang nakatayo siya sa gitna ng sala ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok at mga lumang kahoy. Isang sinag lang ng araw ang naglalakas loob na pumasok mula sa siwang ng bintana. At sa liwanag na yon ay kitang-kita niya ang paglipad-lipad ng alikabok na parang mga kaluluwang ligaw. Dahan-dahang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan dati siyang naglalaro, kung saan dati siyang pinapanood ng kanyang mga magulang habang gumuguhit. Yumuko siya at niyakap ang nag-iisang picture frame na nailigtas mula sa mga gamit nila. Ang larawan nila, nina Mama at Papa, masaya sila, kumpleto. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa salamin ng litrato at sinundan pa ng isa at isa pa. Walang hikbi, walang ingay. Tanging mga luhang walang tigil sa pag-agos, dala ang bigat ng kalungkutan na hindi niya kayang isigaw. Paano na siya? Saan siya pupunta? Biglang may marahang kumaluskos sa may pintuan. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo roon ang isang lalaki. Ang anino nito'y humahaba sa sahig na maalibok. Sa likod nito ang liwanag ng papalubog na araw. Mirana? Ang boses na yon. Pamilyar, malalim. Ang boses na yon na laging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan nung mga bata pa sila. Livan! Halos pabulong niyang sabi. Lumapit si Livan. Hindi ito nagsalita. Naupo ito sa tabi niya, sa maruming sahig. Dahan-dahan, kinuha nito ang kanyang kamay. Mainit. Buhay. Kabaligtaran ng lamig na bumabalot sa buong pagkatao niya. Halika na, mahinang sabi ni Livan. Hindi ka pwedeng manatili rito. Hinayaan lang ni Mirana ang sarili na magpatianod. Hinayaan niyang itayo siya ni Livan. Alalayan palabas ng bahay na puno ng multo ng kahapon at isakay sa sasakyan nito. Ang biyahe ay tahimik. Nakatingin lang si Mirana sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na parang malalayong bituin. Ang bahay ni Livan ay simple pero malinis. Amoy kape at bagong labang damit. Amoy tahanan. Ipinaghanda siya nito ng mainit na tsaa at iniabot sa kanya. Magpahinga ka muna rito, Mirana. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Nandito ako. Tumangulang siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. Habang umiinom ng tsaa, gumala ang kanyang mga mata sa paligid. May mga libro sa isang estante, isang gitara sa sulok, at mga larawan sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Isa sa mga larawan ang pumukaw sa kanyang pansin. Tumayo siya at lumapit. Isa iyong lumang litrato. Dalawang mag-asawa ang nakangiti sa kamera. Ang isa ay ang mga magulang niya. Ang isa pa ay ang mga magulang ni Livan. Magkakatabi sila. Tila kuha sa isang okasyon. Pero may kakaiba sa larawan. Pilit ang ngiti ng kanyang mga magulang. At ang ama ni Livan, ang mga mata nito ay mailap. May kung anong bigat na hindi niya maintindihan. Livan! Tawag niya. Hindi inaalis ang tingin sa litrato. Magkakilala pala ng husto ang mga pamilya natin. Narinig niya ang pagtigil ni Livan sa pag-aayos ng mga gamit sa kusina. Paglingon niya, nakita niya itong nakatayo roon. Bahagyang nanigas ang mga balikat. Ngumiti si Livan, pero hindi umabot sa mga mata nito. Business partners lang siguro sila noon. Sabi nito, lumalapit sa kanya. Matagal na yan. Huwag mo nang isipin. Kinuha nito ang tasa mula sa kanyang kamay. Pagod ka na. Magpahinga ka na.
Tumango si Mirana at naglakad papunta sa guest room na itinuro ni Livan. Sinubukan niyang paniwalaan ang sinabi nito. Sinubukan niyang isipin na pagod lang siya. Kaya niya napansin ang mga ganoong detalye. Ngunit sa sagot niyang yon, imbes na mapanatag ay lalo lang lumalim ang kaba sa kanyang dibdib. May mali. May isang bagay na hindi niya alam. Pinatay ni Livan ang ilaw sa sala at marahang isinara ang pinto ng guest room kung saan natutulog si Mirana. Bawat galaw niya ay maingat, na para bang ang kaunting ingay ay sapat na para basagin ang katahimikang bumabalot sa bahay at sa natutulog na dalaga. Sumandal siya sa pader at napapikit. Kasalanan ko to. Paulit-ulit na bulong ng kanyang konsensya. Ang imahe ni Mirana na nakaluhod sa sahig ng dati nitong bahay, nawawala sa sarili at yakap-yakap ang isang lumang litrato ay tila isang punyal na patuloy na tumatarok sa kanyang puso. Dapat ay hindi niya hinayaang mangyari iyon. Dapat ay mas naging mabilis siya. Pero paano? Paano niya sasabihin ang isang katotohanang kahit siya ay hirap na hirap tanggapin? Pumasok siya sa kanyang kwarto at naupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula roon ay dinukot ang isang luma at tupi-tuping litrato. Isang larawan nilang dalawa ni Mirana noong mga bata pa sila. Nakangiti sila pareho, mga batang walang kamuwang-muwang sa bigat ng mundo. Ito ang Mirana na gusto niyang protektahan. Ang Mirana na hindi pa dinudurog ng trahedya. Pero wala na iyon. Ang babaeng natutulog sa kabilang kwarto ay anino na lamang ng dating siya. At ang aninong yon, mahal niya. Mahal na mahal niya. Higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit ang pagmamahal na yon ay nababahira ng kasalanan. Isang kasalanang minana niya mula sa kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagpasya siyang ipagluto si Mirana ng almusal, sinangag, itlog at hotdog. Hindi siya sanay sa gawaing bahay, pero gusto niyang makaramdam si Mirana ng kahit kaunting normalidad. Ilang beses pa siyang napaso at muntik nang masunog ang sinangag. Pero sa huli ay naihanda rin niya ang lahat. Sakto namang paglabas ni Mirana mula sa kwarto. Nakasuot ito ng isang lumang t-shirt niya na ipinahiram niya kagabi. Maluwag iyon sa dalaga. Pero kahit sa simpleng ayos nito, hindi maikakaila ang gandang taglay nito. "Good morning," bati ni Livan. Pinipilit pa siglahin ang boses. "Kain na tayo." Ngumiti si Mirana. Isang maliit at matamlay na ngiti. Pero para kay Livan, iyon na ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. "Salamat, Livan. Hindi mo naman kailangang gawin to." "Gusto ko." Mabilis niyang sagot. Sabay silang kumain. Tahimik sa una. Sinusubukan ni Livan na maghanap ng sasabihin kahit ano para lang mabura ang lungkot sa mga mata ni Mirana. "Naalala mo ba noong mga bata tayo?" Bigla niyang sabi. "Nahulog ka sa puno ng mangga. Tapos ako yung sinisi ng papa mo kasi ako yung nagyaya sa yung umakyat." Napangiti ulit si Mirana at ngayon ay may kaunti ng buhay. "Oo naman. Iyak ka nang iyak noon. Akala mo hindi na tayo papayagang maglaro ulit. Kasi ikaw lang ang kalaro ko." Halos pabulong na, sabi ni Livan. Nagkatitigan sila. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng bigat at sakit. Tila bumalik sila sa pagkabata, kung saan ang tanging problema lang nila ay kung paano makakatakas sa oras ng siesta para maglaro. Aabutin sana ni Mirana ang baso ng tubig nang sabay silang gumalaw. Nagkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Isang kuryente ang tila gumapang sa buong braso ni Livan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. "Sorry," sabay nilang sabi. Umiwas ng tingin si Mirana at namula ang kanyang mga pisngi. Tumunog ang cellphone pa ni Livan at tila nabasag ang mahikang bumabalot sa kanila. Nakarehistro ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Tumayo siya.
Excuse me lang, Mirana. Lumayo siya at sinagot ang tawag. Anak? Bungad ng maligasgas na boses ng kanyang ama, si Ricardo. Nabalitaan ko ang nangyari. Nasaan ang batang yon? Nandito po siya sa bahay ko pa. Walang ibang mapupuntahan si Mirana. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Livan, alam mo kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Huwag kang masyadong didikit sa kanya. Baka may mahalungkat siya. Baka may maalala siya. Wala siyang maalala, giit ni Livan. Pinipigilang magtaas ng boses. At responsibilidad ko siya. Hindi mo siya responsibilidad. Ang responsibilidad mo ay ang pamilya natin at ang kumpanya. Itigil mo na yang kahibangan mo at pauwiin mo na ang babaeng yan kung saan man siya galing. Hindi ko gagawin yon. Livan, paibababa ko na. Pinatay niya ang tawag. Nanginginig ang mga kamay sa galit. Pagharap niya, nakita niya si Mirana na nagliligpit na ng pinagkainan. Bumalik siya sa mesa at umupo. Mabigat ang dibdib. Gusto niyang sabihin kay Mirana ang lahat, pero natatakot siya. Natatakot siyang sa oras na malaman nito ang katotohanan. Mawawala rin ito sa kanya. Biglang nag-vibrate ulit ang kanyang telepono. Isang text message. Binuksan niya ito, iniisip na mula na naman iyon sa kanyang ama. Pero ibang pangalan ang nakita niya. Isang pangalan mula sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Bianca. Ang laman ng mensahe ay simple lang, pero nagdulot ng panlalamig sa buo niyang katawan. I'm back. We need to talk about her. Napaangat ang tingin ni Livan mula sa screen. Sakto namang dumaan si Mirana sa likuran niya. Nakita niya kung paano saglit na dumapo ang mga mata nito sa screen ng cellphone niya sa pangalan ni Bianca. Nagkunwari itong walang nakita at nagtuloy sa paglalakad papunta sa lababo. Pero nakita ni Livan ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang mabilis na paglaho ng ngiti sa mga labi nito. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang telepono. Ang demonyo mula sa kanyang nakaraan ay nagbabalik. At alam niya, sa pagbabalik nito, hindi lang katahimikan nila ni Mirana ang sisirain nito. Guguluhin nito ang lahat. Lumipas ang ilang araw na tila may isang itim na ulap na nakabitin sa pagitan ni Mirana at Livan. Pinipilit nilang maging normal. Nagkukwentuhan sila, sabay kumakain, pero laging may pader na hindi nila magawang tibagin. Alam ni Mirana na may itinatago si Livan, at ang bawat kilos at salita nito ay tila kinakalkula. Ang pangalang Bianca ay hindi na nila napag-usapan, pero para itong isang multo na laging nakamasid sa kanila. Isang hapon, habang nag-aayos si Mirana ng mga halaman sa maliit na hardin ni Livan, isang magarang pulang kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumukas ang pinto at isang babae ang lumabas. Matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng damit na halatang mamahalin. Bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Napahinto si Mirana sa kanyang ginagawa. May kung anong kaba siyang naramdaman habang papalapit ang babae sa gate. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting matamis pero hindi umaabot sa mga mata. Hi! Is Livan home? Oo. Nasa loob siya. Sino po sila? Tanong ni Mirana. Kahit na may hinala na siya kung sino ito, tinaasan siya nito ng kilay. Ako si Bianca, and you must be Mirana. Hindi na hinintay ni Bianca na pagbuksan pa siya ng gate. Siya na mismo ang nagtulak niyon at pumasok sa bakuran na para bang pag-aari niya ang lugar. Sakto namang paglabas ni Livan mula sa bahay. Mirana, nakita mo ba yung... Natigilan si Livan nang makita kung sino ang kasama ni Mirana. Ang mukha niya ay agad na nagpakita ng pagkagulat at inis. Bianca, anong ginagawa mo rito? Lumapit si Bianca kay Livan at walang alinlangang yumakap dito. I missed you, Liv. Hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag at text ko.
Naramdaman ni Mirana ang pag-urong ng kanyang sikmura. Ang paraan ng pagyakap ni Bianca ay posesibo. Ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan ni Livan ay malagkit. Marahang inalis ni Livan ang pagkakayakap ni Bianca. May kailangan ka ba? Malamig niyang tanong. Wala naman. Naisip ko lang na bisitahin ka. At syempre, lumingon ito kay Mirana. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Gusto kong makilala ang bago mong alaga. Ang salitang alaga ay tumama kay Mirana na parang isang sampal. Hindi siya alaga, Bianca. Si Mirana to, mariing sabi ni Livan at tumayo sa pagitan nilang dalawa na para bang isang panangga. Tumawa lang si Bianca. Okay, easy. I'm just kidding. Halika, Mirana. Pumasok tayo sa loob. Sigurado akong marami tayong mapag-uusapan. Wala nang nagawa si Mirana kundi sumunod. Sa loob ng bahay, umupo si Bianca sa paboritong upuan ni Livan, ipinagkrus ang mga binti at umaktong parang reyna. So, kumusta ka naman dito, Mirana? Tanong ni Bianca, ang tono ay puno ng huwad na pag-aalala. Swerte mo kay Livan, no? Napakabait niya talaga. Palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Bawat salita ay may dalang patutsada. Naramdaman ni Mirana ang pamumula ng kanyang mukha. Mabait si Livan. Mahina niyang sagot. Sobra. Pagpapatuloy ni Bianca habang tinitingnan ang mga kuko. Naalala ko pa noong kami pa. Kahit anong hilingin ko, ibinibigay niya. Ganyan siya magmahal. Sobrang maalaga. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit kinuha ka niya. After all, you have nothing. It's only natural for him to pity you. Bianca, tama na. Saway ni Livan. Ang boses ay nagbabanta. Pero hindi nagpaawat si Bianca. Tumingin ito ng diretso kay Mirana. Alam mo, siguro kailangan mong magpasalamat ng husto kay Livan, ano? Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung saan ka napupulutin ngayon. Siguro sa isang ampunan o sa kalye. Hindi na nakatiis si Mirana. Hindi ko hiningi ang tulong niya. Talaga ba? Tumawa si Bianca. Isang tawang mapang-asar. Pero tinanggap mo, di ba? You're living in his house, eating his food, probably even using his money. Ang dali lang ng buhay mo, ano? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Nanginginig ang boses ni Mirana. At wala akong pakialam. Walang awang sagot ni Bianca. Ang sa akin lang, huwag mong abusuhin ang kabaitan ng boyfriend ko. Hindi mo na siya boyfriend, Bianca. Matagal na tayong tapos. Sigaw ni Livan. Ganun ba? Tumayo si Bianca at lumapit kay Livan. Hinaplos nito ang dibdib ng lalaki. Bakit parang hindi naman nagbabago ang nararamdaman ko? Ikaw ba, Liv? Sigurado ka bang wala ka nang nararamdaman para sa akin? Itinulak ni Livan ang kamay ni Bianca palayo. Umalis ka na. Ngumisi si Bianca. Fine. Aalis ako. Pero tandaan mo to, Livan. Alam ko kung bakit mo yan ginagawa. At hindi magtatagal, malalaman din niya. Tumingin muli si Bianca kay Mirana. Isang tingin na puno ng pananalo. Enjoy your stay. For now. Pagkaalis ni Bianca, isang nakabibiminging katahimikan ang naiwan. Mirana, huwag mong pakinggan ang mga sinabi niya. Sabi ni Livan, lumalapit sa kanya, pero umatras si Mirana. Ang mga salita ni Bianca, kahit gaano kasakit, ay tumama sa isang parte ng kanyang pagkatao na dati nang sugatan. Ang pakiramdam na isa siyang pabigat. Totoo naman, di ba? Mahina niyang sabi. Pabigat lang ako sa'yo. Hindi yan totoo. Kung hindi totoo, bakit hindi mo magawang paalisin siya ng maayos? Bakit parang may utang na loob ka rin sa kanya? Bakit parang may tinatago kayong dalawa? Hindi nakasagot si Livan. Kinagabihan, hindi makatulog si Mirana. Bumangon siya para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa tapat ng kwarto ni Livan,
Narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang boses ay galit at pilit na ibinababa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. "Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na 'to." Narinig niyang sabi ni Livan. "Wag na wag mong sasaktan si Mirana. Wag mo siyang idadamay dito." May sinabi ang tao sa kabilang linya. "Hindi mo naiintindihan," sagot ni Livan. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Wag mong iparamdam sa kanya na kasalanan niya ang lahat. Utang ko sa kanya 'to. May utang ako sa pamilya niya." Ang huling mga salita ay tumatak sa isip ni Mirana na parang nagbabagang bakal. Utang. Iyon pala ang dahilan. Hindi awa, hindi pagkakaibigan, hindi pagmamahal. Isang lumang utang na kailangan lang bayaran. Napahawak siya sa dibdib. Ang puso niya ay tila pinipiga. Ang bahay na inakala niyang kanlungan ay biglang naging isang kulungan na gawa sa kasinungalingan. Utang ko sa kanya 'to. Ang mga salitang binitiwan ni Livan sa telepono ay bumalik sa kanya na parang isang sampal habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina. Idiniin niya ang mga daliri sa kanyang sentido. Sinusubukang masahihin ang sakit ng ulo na ilang araw nang hindi nawawala. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang ginigipit mula sa lahat ng direksyon. Sa isang banda, nariyan si Bianca. Matapos ang eksena nito sa bahay, hindi na ito tumigil. Halos araw-araw ay may natatanggap siyang tawag o text mula rito. Nagbabanta, nanunumbat. Pero ang pinakamasama ay ang ginawa nito sa social media. Isang umaga, habang nag-i-scroll siya sa kanyang phone, isang anonymous post ang lumabas sa kanyang feed. Walang pangalan, pero ang detalye ay malinaw na tumutukoy kay Mirana. Kawawang ulila. Ginagamit ang pagiging kaawa-awa para makakapit sa isang mayamang pamilya. Some people will do anything for money. Gold digger. User alert. Nag-init ang dugo ni Livan. Alam niyang si Bianca ang may gawa nito. Kilala niya ang estilo nito. Patago kong tumira. Pero laging sa pinakamasakit na paraan, agad niyang tinawagan ito. "Ano na namang kalokohan to, Bianca?" Sigaw niya sa telepono. Isang tawang mapang-asarang isinagot nito. "Oh, that! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit natamaan ka ba para sa alaga mo? Tigilan mo na siya. Kung may galit ka sa akin mo ibunton. Bakit ko gagawin yon? Mas masaya to, Livan. Mas masaya na panoorin kang nagkakandara pa na protektahan siya habang unti-unti kong sinisira ang mundo niya. Tandaan mo may alas ako laban sa'yo, laban sa pamilya mo." At sa isang iglap, nawala ang lahat ng tapang ni Livan. Napalitan iyon ng pamilyar na takot. Sa kabilang banda naman ay ang kanyang ama, si Ricardo. Mas madalas pa ito sa pagtawag kaysa kay Bianca. Pero ang mga salita nito ay mas mabigat, mas may lason. "Livan, nakarating na sa akin ang mga chismis na kumakalat." Sabi nito sa isang tawag. "Sinabi ko na sa'yo, yang babaeng yan ay magdadala lang ng gulo. You are playing with fire. Ang nakaraan ay dapat manatiling nakalibing kasama ng mga taong sangkot doon. Hindi ko pababayaan si Mirana pa. Hindi yan ang issue rito." Tumaas ang boses ni Ricardo. "Ang issue ay ang pangalan ng pamilya natin. Ang kumpanya. Isang maling salita lang mula sa babaeng yan, isang maling alaala, at lahat ng pinaghirapan natin ay guguho." "Anong gusto niyong gawin ko?" Itaboy siya. "Kung kinakailangan, oo. Ibibigay mo ang lahat ng pera na gusto niya. Palayasin mo siya sa buhay mo, sa buhay natin. Hindi pera ang kailangan niya. Lahat ng tao may presyo, Livan. Hanapin mo kung magkano ang presyo niya." Ibinaba niya ang tawag, nandidiri sa sarili niyang ama. Ang bigat ng mga problemang ito ay dinadala niya araw-araw at nakikita niya ang epekto nito sa bahay. Si Mirana ay lalong naging tahimik. Ngumingiti ito, pero hindi na umaabot sa mga mata. Palagi itong abala sa paghahanap ng trabaho only online.
Gusto nitong patunayan sa sarili nito, kay Bianca, at marahil pati na rin sa kanya na kaya nitong tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero lingid sa kaalaman ni Mirana, gumagalaw na rin ang anino ng kanyang ama. Isang beses, masayang ibinalita ni Mirana na may tumawag sa kanya para sa isang job interview. Nakita ni Livan ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ngunit kinagabihan, malungkot itong lumapit sa kanya. Tumawag ulit sila. Cancelled na raw yung interview. May nakuha na silang iba. Alam na alam ni Livan kung sino ang may gawa noon. Ang kanyang ama. Pinipigilan itong makahanap ng trabaho si Mirana para manatili itong walang kapangyarihan. Para manatili itong nakadepende. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang sabihin kay Mirana na pinoprotektahan niya ito, na nilalabanan niya ang buong mundo para rito. Pero paano? Ang pagsasabi ng totoo ay mangangahulugan din ng pag-amin sa kasalanan ng kanyang pamilya. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho, naabutan niyang nakaupo si Mirana sa sala, tulala. Ang mga ilaw ay patay at tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ilaw sa mukha nito. Mirana, ayos ka lang? Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Sa kandungan nito ay may isang brown envelope at sa ibabaw ng mesa ay isang lumang dyaryo nakabukas sa isang pahina na naglalaman ng balita tungkol sa isang malalagim na car accident. May nagpadala nito, sabi ni Mirana. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa kung sumisigaw ito. Kinuha ni Livan ang kapirasong papel na nasa ibabaw ng dyaryo. Isang maikling sulat, gupit-gupit na letra ang ginamit. Hindi aksidente ang lahat. Napasinghap si Livan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito na, ang alas ni Bianca. At sinimulan na nitong ilapag sa mesa. Ang apat na salitang iyon, hindi aksidente ang lahat, ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na sala. Tila may sarili itong bigat, isang bigat na dahan-dahang dumudurog sa dibdib ni Mirana. Itinayo niya ang kanyang tingin mula sa dyaryo patungo kay Livan, na ngayon ay nakatayo sa harap niya, hawak ang kapirasong papel. Ang mukha ni Livan ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Mirana dati. Purong takot. Ano to, Livan? Tanong ni Mirana. Ang boses ay nanginginig at basag. Sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin nito? Umiling si Livan, mabilis na lumapit sa kanya. Huwag kang maniwala dyan, Mirana. Sinungaling kung sino man ang nagpadala niyan. Gusto ka lang niyang saktan. Saktan? O gusto niya lang sabihin ang totoo? Giit ni Mirana. Tumatayo para harapin siya. Tumingin ka sa mata ko, Livan, at sabihin mong aksidente lang ang lahat. Sabihin mong wala kang alam dito. Nagbuka ang bibig ni Livan, pero walang salitang lumabas. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang pag-iwas ng tingin ay higit pa sa sapat na sagot. Doon, sa katahimikan na yon, nahanap ni Mirana ang kumpirmasyon sa kinatatakutan niya. Diyos ko! Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May alam ka. Matagal mo nang alam. Mirana, makinig ka. Isang marahang palakpak ang pumutol sa anumang sasabihin ni Livan. Sabay silang napalingon sa may pintuan. Nakatayo roon si Bianca, nakasandal sa hamba ng pinto. May isang ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Bravo, Livan. Bravo. Sabi niya, dahan-dahang lumalakad papalapit. Ang galing mong umarte. Ang galing mong magpanggap na tagapagtanggol. Bianca, umalis ka rito. Sigaw ni Livan. Haharangin sana ito, pero huli na ang lahat. Nakatayo na si Bianca sa harap ni Mirana. Ang mga mata ay nang aasar.
Huwag ka nang umasa, Mirana. Hindi niya sasabihin sa'yo ang katotohanan. Masyado siyang duwag. Kaya, bilang tulong sa'yo, ako na lang ang magsasabi. Ano bang pinagsasabi mo? Nanginginig na tanong ni Mirana. Ang pinagsasabi ko? Tumawa si Bianca. Pinagsasabi ko lang naman na ang lalaking ito, ang tagapagligtas mo, ay anak ng taong may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Naramdaman ni Mirana ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa braso ng sofa para hindi matumba. Hindi totoo yan. Hindi ba totoo, Livan? Hamon ni Bianca. Lahat ng dugo sa mukha ni Livan ay nawala. Nakatingin siya kay Mirana na may desperasyon sa mga mata na para bang humihingi ng tawad. Hindi pa tapos si Bianca. May kinuha itong isang folder mula sa dala nitong bag at inihagis iyon sa ibabaw ng mesa. Kumalat ang mga dokumento. Gusto mo ng pruweba? Sabi ni Bianca. Tingnan mo yan. Mga papeles. Mga dokumentong nagpapatunay na ilang linggo lang matapos ang aksidente ng mga magulang mo, ang lahat ng shares ng kumpanya nyo ay napunta sa kumpanya ng mga Montesillo. Ang pamilya ni Livan. Dinampot ni Mirana ang isang papel. Nanginginig ang mga kamay. Nakita niya ang pirma ng kanyang ama at sa ilalim ang pirma ng ama ni Livan. Isang kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Ang ganda ng plano nila. Diba? Pagpapatuloy ni Bianca ang bawat salita ay parang lason. Patayin ang mag-asawa, palabasing aksidente, at pagkatapos ay kunin ang lahat ng pinaghirapan nila. At bilang konsuelo de bobo, heto si Livan, ang mabuting Samaritano, aalagaan ang naulilang anak para siguraduhing mananatili kang tahimik, para siguraduhing hindi ka maghahalongkat. Tumingin si Mirana kay Livan. Ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito ay hindi na mahalaga. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang mukha ng isang traidor. Ang mukha ng anak ng isang kriminal. Lahat ng alaala nila ay bumalik sa kanya. Pero ngayon, lahat ay nababahira ng kasinungalingan. Ang pag-aalaga nito, ang mga ngiti, ang paghawak sa kamay, ang pag-aalala. Lahat ay isang malaking pagpapanggap. Ang pagmamahal niya, humalakak si Bianca. Hindi, Mirana. Pagbabayad utang yan. Guilt. Sa bawat pagtingin niya sa'yo, nakikita niya ang krimen ng ama niya. Tumalikod na si Bianca at naglakad papalabas. Iniwan ang wasak na eksena. Nakuha na niya ang gusto niya. Naiwan si Mirana at si Livan sa isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Livan, iniunat ang kamay. Mirana, please. Pero umatras si Mirana na para bang ito ay isang apoy na nakakapasong. Ang pagtingin niya rito ay puno ng sakit, pagkasuklam at pagtataksil. Huminga siya ng malalim at mula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na puso, nagawa niyang magsalita. Isang tanong na magpapasya sa lahat. Totoo ba? Bulong niya. Ang bawat pantig ay tila isang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Livan, totoo ba? Hindi niya kailangan ng salita. Nakita niya ang sagot sa mga mata ni Livan na nagsimula ng lumuha. Sa pagtango nito na halos hindi makita. Sa katahimikan ni Livan, gumuho ang buong mundo ni Mirana. Ang katahimikan ni Livan ay isang pag-amin, isang dagundong na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Sa isang iglap, ang lalaking nasa harap ni Mirana ay hindi na si Livan na kanyang kilala. Hindi na ito ang kanyang kaibigan, ang kanyang kanlungan. Ito ay isang estranghero, isang anino ng pamilyang sumira sa buhay niya. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit at pandidiri mula sa kanyang sikmura, isang alon na napakainit at napakalamig ng sabay. Huwag, sabi niya. Ang boses ay mahina, pero matigas,
Nang subukang humakbang muli ni Livan palapit sa kanya, "Huwag kang lalapit sa akin." Ang bawat sulok ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila biglang naging mga pader ng isang kulungan. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahin. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo papunta sa guest room. Hinablot niya ang kanyang bag at walang tinging inilagay doon ang iilang damit na dala niya. Ang mga t-shirt ni Livan na ipinahiram sa kanya ay tila biglang nangangati sa balat. Hinubad niya iyon at ibinato sa sahig. Ang bawat gamit sa kwartong iyon ay isang paalala ng kasinungalingan. Ang kumot na nagpapanatili sa kanyang init sa gabi. Ang una na sinasalo ng kanyang mga luha. Lahat ay bahagi ng isang malaking teatro. Narinig niya ang boses ni Livan sa labas ng pinto. "Mirana, mag-usap tayo, parang awa mo na. Hayaan mo akong magpaliwanag." Hindi siya sumagot. Isinara niya ang zipper ng kanyang bag. Ang tunog niyon ay tila isang pinal na pagputol sa kung anuman ang mayroon sila. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Livan. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala at pagsisisi. Ang mga mata nito ay namumugto at desperado. Ngunit wala nang epekto yun sa kanya. Ang puso niya ay manhid na. O marahil, sobrang sakit lang talaga, kaya hindi na niya maramdaman. Nilagpasan niya ito na parang hindi ito nag-e-exist. "Saan ka pupunta?" tanong ni Livan, sumusunod sa kanya. "Gabi na, Mirana, at umuulan." Doon lang niya napansin ang malakas na patak ng ulan sa labas, humahampas sa mga bintana. Isang bagyo, katulad ng bagyo sa loob ng kanyang dibdib. "Kahit saan," sagot niya, hindi lumilingon. "Basta malayo sa'yo, huwag mong gawin to." Pagmamakaawa ni Livan, hinawakan siya nito sa braso. Sa pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat, isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya. Ang imahe ng pirma ng ama ni Livan sa mga dokumento. Ang pirma na sumelyo sa kapalaran ng kanyang mga magulang. Buong lakas niyang iwinaksi ang kamay nito. "Huwag na huwag mo akong hahawakan," sigaw niya, at sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kamay na yan, galing sa pamilya ng mga mamamatay tao. Isang sampal. Mas malakas pa sa isang tunay na sampal ang epekto ng mga salitang yon kay Livan. Umatras ito. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit. Ginamit ni Mirana ang pagkakataong iyon. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ang malamig at malakas na buhos ng ulan. "Mirana!" Narinig niya ang sigaw ni Livan mula sa likuran, pero hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa bahay. Palayo kay Livan. Palayo sa lahat ng kasinungalingan. Bumuhos ang ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, basang-basa na siya. Ang damit ay dumidikit sa kanyang katawan. Ang buhok ay tumutulo. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Pero hindi niya iyon alintana. Ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa nagyayelong pakiramdam sa loob niya. Saan siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan. Ang nag-iisang tao na pinagkatiwalaan niya ay siya palang nagtaksil sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Nakarating siya sa isang waiting shed at naupo sa malamig na sementadong upuan. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pinanood niya ang mga sasakyang dumaraan. Ang mga ilaw nito ay lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Wala na. Wala nang natira. Ang pag-asang sinimulan niyang buuin sa tabi ni Livan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Tumingala siya sa madilim na langit. Wala siyang makitang bituin. Tanging mabibigat na ulap at walang katapusang ulan. Nasa gitna siya ng isang bagyo, mag-isa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ulila.
Isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mga mata. Isang sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. Ang makina ay umuugong. Bumukas ang pinto. At mula sa gitna ng unos, lumabas si Livan. Basang-basa, desperado. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa kanya. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Livan habang nakatayo siya sa gitna ng kalsada, nakatingin kay Mirana. Ang imahe ng dalaga, nakaupo, basang-basa, nanginginig, at mukhang napakaliit sa ilalim ng malawak at madilim na kalangitan, ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ito ang kinatatakutan niya. Ang makita itong ganito, wasak. At dahil sa kanya, dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mabigat, na para bang lumalakad siya laban sa agos ng isang malakas na ilog. Nakita niya ang pag-igting ng mga balikat ni Mirana. Nakita niya ang pag-iwas nito ng tingin. "Umalis ka," sabi ni Mirana. Ang boses ay mahina, pero matigas. Halos hindi iyon marinig dahil sa lakas ng ulan. Pero para kay Livan, iyon ay isang sigaw. "Hindi," sagot ni Livan. Tumigil ilang talampakan mula sa kanya. "Hindi ako aari. Hindi kita iiwan dito." Bakit? Dahil sa utang mo?" Mapait na tanong ni Mirana. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng galit. "Bayad na, Livan. Ituring mo ng bayad na ang lahat sa panlolo kong ginawa mo. Kaya umalis ka na." "Hindi dahil sa utang," sigaw ni Livan. Ang boses ay nabasag sa gitna ng ulan. Sa wakas, lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. "Ginawa ko yon dahil mahal kita, Mirana. Mahal kita." Natigilan si Mirana. Ang salitang mahal mula sa bibig ni Livan ay isang kabalintunaan, isang insulto. Pagmamahal, tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Ang pagtatago mo ng katotohanan, ang pagpayag mong mabuhay ako sa isang kasinungalingan, pagmamahal ba yon, Livan? O paraan mo lang yon para mapatahimik ang konsensya mo? Ang bawat salita ni Mirana ay totoo. At ang bawat katotohanan ay sumasampal sa kanya. Wala na siyang magawa. Wala nang puwang para sa mga dahilan. Isang bagay na lang ang kaya niyang ibigay. Ang hubad na katotohanan. Lumuhod si Livan sa basang kalsada. Sa harap ni Mirana, hindi niya alintana ang mga dumadaang sasakyan, ang maruming tubig, ang lamig. "Tama ka," sabi niya. Tumingala kay Mirana, hinahayaang hugasan ng ulan ang mga luha sa kanyang mukha. "Tama ka sa lahat. Naging duwag ako, Mirana. Isang malaking duwag." Huminga siya ng malalim. "Oo, may kasalanan ng pamilya ko. At matagal ko nang alam. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero alam kong may mali. At sa takot ko, sa kahihiyan ko, tinago ko yon sa'yo. Akala ko, kapag pinrotektahan kita, kapag inalagaan kita, sapat na yon. Akala ko mabubura noon ang kasalanan nila. Pero nagkamali ako. Nanginginig ang kanyang mga labi, hindi lang dahil sa lamig. Ang bawat araw na kasama kita, lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Pero kasabay noon, lalong bumibigat ang kasinungalingang dinadala ko. Gusto kong sabihin sa'yo, Mirana, maraming beses kong sinubukan. Pero sa tuwing titingnan kita, sa tuwing nakikita kong nagsisimula ka ng ngumiti ulit, naduduwag ako. Natatakot akong bawiin pa sa'yo ang kaunting kaligayahang yon." Iniabot niya ang kanyang kamay, pero hindi para hawakan si Mirana. Isang alok lang, isang pagsusumamo. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ang pamilya ko. Hindi ko rin hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Ang hinihiling ko lang, hayaan mo akong itama ito. Hayaan mo akong panagutan ng lahat. Sasabihin ko ang buong katotohanan.
Lalabanan ko kahit ang sarili kong pamilya. Gagawin ko ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mirana. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng luha at ulan, ng sakit at pagsisisi, pero higit sa lahat, ng isang wagas at desperadong pag-ibig. Hindi ako takot na mawala ang lahat, Mirana. Hindi ako takot na mawala ang pera, ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya ko. Wala akong pakialam sa lahat ng yan. Takot akong mawala ka. Ang huling mga salita ay tila isang bulong sa gitna ng unos. Ngunit para kay Mirana, iyon ang pinakamalinaw na narinig niya sa buong buhay niya. Nakatitig lang siya kay Livan na nakaluhod sa harap niya. Isang lalaking hinubaran ng lahat ng pagpapanggap, nag-aalay ng kanyang basag na puso. Ang galit sa kanyang dibdib ay naroon pa. Ang sakit ay totoo. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may isang bagay na tumitibok pa rin. Ang pagmamahal na sinubukan niyang patayin, sinubukan niyang ibaon, nananatili itong buhay kahit gaano pa kasakit. Umiiyak, tumingin si Mirana sa lalaking mahal niya, na nakaluhod sa gitna ng bagyo, naghihintay ng kanyang hatol. Ang ulan ay unti-unting tumila, na para bang ang kalangitan mismo ay napagod ng umiyak. Ang natira na lang ay isang mahinang ambon at ang tunog ng mga sasakyan sa basang kalsada. Nakatitig pa rin si Mirana kay Livan. Ang imahe nito, nakaluhod, basang-basa, at nag-aalay ng kanyang buong kaluluwa, ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang galit ay naroon pa. Ang sakit ng kataksilan ay hindi basta-basta maghihilom. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Livan. Isang katotohanang mas malakas pa sa lahat ng kasinungalingan. Mahal siya nito. At handa itong isuko ang lahat para sa kanya. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan yun ni Livan na parang yun ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Mahigpit, pero maingat. Tumayo ka na dyan, bulong ni Mirana. Tinulungan niya itong tumayo. At sa gitna ng ambon, sa ilalim ng ilaw ng poste, nagyakap sila. Hindi iyon isang yakap ng kagalakan. Iyon ay isang yakap ng dalawang taong wasak. Dalawang taong sinubok ng tadhana na sinusubukang buuin muli ang isa't isa mula sa mga pinagputol-putol na piraso. Patawad, paulit-ulit na bulong ni Livan sa kanyang buhok. Shhh! Sabi ni Mirana, mag-uumpisa tayo. At yun nga ang ginawa nila. Ang unang hakbang ay ang pinakamabigat. Kinabukasan, magkasama silang umuwi sa mansyon ng mga Montesillo. Sa harap ng kanyang ama, buong tapang na sinabi ni Livan ang kanyang desisyon. Itatama ko ang lahat pa. Sasabihin ko ang katotohanan tungkol sa nangyari sa pamilya ni Mirana. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Ricardo. Ang muka ay namumula sa galit. Sisirain mo ang pangalan natin. Wala nang mas masisira pa sa pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Matatag na sagot ni Livan. At kung mamimili ako sa pagitan ng pamilyang ito at ni Mirana, siya ang pipiliin ko. Palagi. Tinalikuran ni Livan ang lahat. Ang kanyang mana, ang marangyang buhay, ang maduming pangalan ng kanyang pamilya. Umalis sila ni Mirana sa bahay na yon. Dala lang ang kanilang mga sarili at ang pangakong magsisimula silang muli. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Natuto si Livan na mamuhay ng simple. Nagtrabaho siya sa isang maliit na construction firm, habang si Mirana naman ay nakahanap ng trabaho bilang isang online writer. Ang buhay ay hindi naging madali. May mga araw na halos sakto lang ang kanilang kinikita. May mga gabi na ang katahimikan ay nagbabalik ng mga masasamang alaala. Pero sa bawat pagsubok, lalo silang nagiging matatag. Lalo nilang natututunang magtiwala at magmahalan ng walang pasubali. Isang hapon, ilang buwan matapos silang umalis, nagpasya silang magpakasal. Walang magarbong simbahan, walang daan-daang bisita.
Walang mamahaling damit. Sila lang dalawa, ilang malalapit na kaibigan at isang maliit na judge sa harap ng dagat. Habang papalubog ang araw, sa harap ng ginintoang karagatan, ipinangako nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Ikaw ang naging tahanan ko noong wala na akong matirhan, sabi ni Mirana, habang hawak ang kamay ni Livan. Ang mga luha ay luha na ng kaligayahan. At ngayon, gusto kong ako naman ang maging tahanan mo habang buhay. Ikaw ang naging lakas ko noong ako'y duwag, sagot ni Livan. Ang boses ay pununo ng emosyon. At ipinapangako ko, mula sa araw na ito, hindi na kita bibiguin kailanman. Ang kanilang unang mga buwan bilang mag-asawa ay puno ng kaligayahan at pag-asa. Unti-unti, ang mga sugat ng nakaraan ay naghihilom. Hanggang isang araw, nakaramdam si Mirana ng pagkahilo at pagsusuka. Nagkatinginan sila ni Livan at isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanilang mga labi. Kinabukasan, pumunta sila sa isang maliit na klinika sa bayan. Ang doktor, isang matandang babae na may malumanay na ngiti, ang nag-asikaso sa kanila para sa ultrasound. Pinahid ng doktor ang malamig na gel sa tiyan ni Mirana at sinimulang igalaw ang transducer. Tumingin sila sa monitor, sabik na makita ang maliit na tibok ng puso na magiging sentro ng kanilang bagong buhay. Nakataas ang kilay ng doktor habang tinitingnan ang screen. Iginagalaw niya ang aparato, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. May problema po ba, Doc? Kinakabahang tanong ni Livan. Umiling ang doktor at pagkatapos ay tumingin sa kanila na may halong pagkamangha at pag-aalala. Hindi naman problema, pero kakaiba ito. Itinuro niya ang screen. Ito ang isa. Nakita nila ang isang maliit na tuldok. At ito ang pangalawa. Nanlaki ang mga mata nila. Kambal. Teka, sabi ng doktor. Muling iginalaw ang transducer. Ito ang pangatlo at pang-apat. Hindi na sila makapagsalita. Napahawak si Mirana sa kamay ni Livan. Ang doktor ay nanahimik ng matagal. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Sa wakas, huminga ito nang malalim at tumingin sa kanila. Ang muka ay hindi maipinta. Mr. and Mrs. Montesillo, hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa inyo pero binabati ko kayo. Bakit po, Doc? Halos pabulong na tanong ni Mirana. Dahil hindi lang 4, 5 sila. Magkakaroon kayo ng 5 anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa maliit na kwarto. 5. Quintuplets. Ang saya ay biglang nahaluan ng takot at pagkalula. Habang pauwi, wala pa rin sila sa kanilang mga sarili. Pagdating nila sa kanilang apartment, may isang itim at mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. Isang sasakyang pamilyar na pamilyar kay Livan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng barong ang bumaba mula rito. Si Ricardo Montesillo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Nabalitaan ko ang tungkol sa pagbubuntis. Sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Nandito ako para tumulong. Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang tumulong ay nagdulot ng panlalamig sa buong katawan ni Mirana. Hindi ito pag-aalala. Ito ay isang babala. Ang pagdating ni Ricardo Montesillo ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa kanilang munting tahanan. Ang kapayapaan na ilang buwan nilang iningatan ay biglang nangamba. Anong ginagawa niyo rito, pa? Tanong ni Livan, agad na tumayo sa pagitan ng kanyang ama at ni Mirana. Ang kanyang katawan ay naging isang panangga. Protektado ang kanyang buntis na asawa. Hindi ba't sinabi ko na? Nandito ako para tumulong, sagot ni Ricardo. Ang mga mata ay nakatuon sa tiyan ni Mirana. Nakarating sa akin ang balita. Quintuplets. Isang milagro, oo. Pero isa ring malaking kapahamakan.
Ano ang ibig niyong sabihin? Mahinang tanong ni Mirana. Tumingin si Ricardo sa kanya at sa unang pagkakataon, may nakita si Mirana sa mga mata nito. Hindi awa, kundi pagkalkula. Bata ka pa, Mirana. Ang katawan mo. Baka hindi kayanin ang pagbubuntis ng 5 sanggol ng sabay-sabay. Delikado yan para sa'yo at lalo na para sa mga bata. Mahina sila, kulang sa timbang. Maraming komplikasyon. Iniisip ko lang ang kapakanan ninyo. Diretsuhin nyo na kami pa, sabi ni Livan. Ang boses ay matigas na parang bato. Huminga ng malalim si Ricardo. May tinatawag na selective reduction. Isang proseso kung saan babawasan ang bilang ng sanggol sa sinapupunan para bigyan ng mas malaking tsansa na mabuhay ang mga matitira. Maaring 1 o 2 lang ang iwan. Mas ligtas para sa'yo, mas sigurado para sa kinabukasan nila. Naramdaman ni Mirana na tila nawalan ng hangin ang kanyang baga. Bawasan? Alisin ang sarili niyang mga anak? Hindi, mariing sabi ni Livan. Hindi namin gagawin yon. Livan, mag-isip ka. Giit ni Ricardo. Tumataas na ang boses. Hindi niyo ito kaya. 5 bibig na pakakainin. 5 batang pag-aaralin. Saan ninyo kukunin ang pera? Sa kakarampot mong sahod. Babalik kayo sa akin. Luluhod. At sa oras na yon, ako na ang masusunod. At doon, lumabas ang tunay na motibo nito. Hindi ito pag-aalala. Ito ay isang paraan para muli silang makontrol. Isang paraan para maibalik si Livan sa kanyang kapangyarihan. Ngumiti si Livan. Isang ngiting mapait. Mas gugustuhin kong maging pulubi kasama ang aking buong pamilya kaysa bumalik sa isang palasyong puno ng kasinungalingan. Lumapit siya kay Ricardo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon na hindi pa nakikita ng kanyang ama kailanman. Hindi niyo na kami makokontrol. Ang pamilyang ito, ako, si Mirana, at ang 5 anak namin, sa akin ito. At poprotektahan ko sila laban sa kahit sino. Kahit sa inyo. Kahit 5 o 10 pa yan. Dagdag niya, mas malakas, mas buo. Mga anak namin sila. Walang sino man ang sasaktan sila. Walang nagawa si Ricardo kundi umalis. Ang muka ay puno ng pagkatalo at galit. Ang sumunod na mga buwan ay isang malaking pagsubok. Gaya ng sinabi ng mga doktor, delikado ang pagbubuntis ni Mirana. Palagi siyang nahihilo, nanghihina, at kailangan niyang manatili sa higaan. Si Livan ay nagtrabaho ng doble kayod sa araw at sa gabi, siya ang nag-aalaga kay Mirana. Nagluluto, nagmamasahe ng kanyang mga paa at kinakausap ang 5 sanggol sa sinapupunan nito. Si Papa ito, mga anak, bulong niya sa tiyan ni Mirana. Maging matatag kayo para kay Mama. Mahal na mahal namin kayo. Sa kabila ng hirap, ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumibay. Dumating ang 7 buwan at isang gabi. Habang natutulog sila, biglang napasigaw sa sakit si Mirana. Livan, ang tiyan ko. Agad siyang isinugod ni Livan sa pinakamalapit na ospital. Premature labor. Isang sitwasyong kinatatakutan ng lahat. Isinugod si Mirana sa emergency room. Ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo. Sa gitna ng lahat ng iyon, hinawakan ni Mirana ang kamay ni Livan. Ang muka ay basang-basa ng pawis at luha. Livan, pangako mo, bantayan mo ang mga anak natin. Hirap niyang sabi. Lalabas kayong lahat ng ligtas, Mirana. Pangako, sagot ni Livan, kahit na ang sarili niyang puso ay dinudurog ng takot. Ipinasok si Mirana sa operating room para sa isang emergency cesarean section. Naiwan si Livan sa labas, mag-isa. Ang mga oras ay tila mga taon. Bawat segundo ay isang paghihirap. Lumuhod siya sa malamig na sahig sa labas ng pinto. Ipinagdikit ang kanyang mga palad at nagdasal. Nagdasal siya ng mas taimtim kaysa dati.
Ipinagdasal niya ang kaligtasan ng kanyang asawa at ng kanyang 5 anak. Isinuko niya ang lahat sa Diyos. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, bumukas ang pinto ng operating room. Isang doktor, ang muka ay pagod at seryoso. Ang lumabas, tumayo si Livan, nanginginig ang mga tuhod. "Dok, ang asawa ko po, ang mga anak ko." Tumingin ang doktor sa kanya. Ang ekspresyon ay mahirap basahin. "Mr. Montecillo." Huminto sa pagtibok ang puso ni Livan. Inihanda niya ang sarili para sa pinakamasamang balita. "Mr. Montecillo," pagpapatuloy ng doktor, at isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa pagod nitong mukha. "Congratulations! You are a father of 5 beautiful, healthy babies. 3 lalaki, 2 babae. At ang asawa niyo, she's a fighter. Stable na siya at nagpapahinga." Ang mga salitang yon ay tila musika sa pandinig ni Livan. Ang bigat na kanina pa dumadagan sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Napalitan iyon ng isang napakalaking pasasalamat at saya na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napaluhod siyang muli. Pero ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kagalakan. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, mga luhang naghuhugas sa lahat ng sakit at pag-aalala. 5 himala. At ang kanyang matapang na reyna, ligtas silang lahat. Lumipas ang ilang taon. Ang maliit na apartment na dati tahimik ay ngayon ay isang masayang kaharian ng kaguluhan. "Dada, si Leo kinuha ang laruan ko." Sigaw ng 4 na taong gulang na si Lia. "Hindi si Mia ang nauna." Sagot naman ni Leo habang hawak-hawak ang isang robot. "Wah!" Umiyak naman ang kakambal nitong si Max na nadapa habang naghahabulan sila. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Livan na may hawak na sandok sa isang kamay at bote ng gatas sa kabila ay tila isang konduktor ng isang magulong orkestra. Kalmado, nakangiti. "Leo, ibigay mo na yan kay Lia." "Max, halika kay Papa. Gagamutin natin yan." "Mia, pakibantayan mo sandali si Lucas. Baka mahulog sa upuan." Pumasok si Mirana sa kusina. Dala ang isang basket ng malinis na labada. Napahinto siya sa may pintuan at pinanood ang eksena. Pinanood niya ang kanyang asawa, ang sentro ng kanilang maliit na mundo, na buong pagmamahal na inaasikaso ang kanilang 5 makukulit na anak. Ang dati anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang malalim na kapayapaan. Ang dating marupok na babae ay isa ng matatag na ina, ang puso ng kanilang tahanan. Lumapit siya kay Livan at niyakap ito mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa malapad nitong likod. "Salamat," bulong niya. Lumingon si Livan at hinalikan siya sa noo. "Para saan?" "Para sa lahat. Para sa pamilyang ito." Ngumiti si Mirana, isang nangiting puno ng pagmamahal. "Ikaw ang pamilyang matagal ko nang hinahanap." Kinahapunan, dinala nila ang buong tropa sa tabing dagat kung saan sila ikinasal. Ang lugar na yon ang naging simbolo ng kanilang bagong simula. Ang 5 bata ay nagtakbuhan sa dalampasigan. Ang kanilang maliliit na tawa ay sinasabayan ng tunog ng mga alon. Hinahabol sila ni Livan, nagkukunwaring isang halimaw, at ang buong dalampasigan ay napuno ng kanilang masasayang hiyawan. Naupo si Mirana sa buhangin, pinapanood sila. Pinanood niya si Livan na buhati ng 5 niyang anak, 2 sa balikat, 1 sa likod, at 2 sa kanyang mga braso. Hirap man ay kitang-kita ang purong kaligayahan sa mukha nito habang tumatakbo ito paikot-ikot. Ang imahe na iyon, ang kanyang mag-aama sa ilalim ng papalubog na araw, ay isang perpektong larawan. Isang larawan ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng katotohanan, at biniyayaan ng 5 beses na himala. Hinaplos niya ang kanyang tiyan.
May isang maliit na umbok doon. Isang sikretong alam pa lang niya. Isang panibagong simula. Isang panibagong biyaya. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa mga guho ng nakaraan ay hindi lamang muling itinayo. Ito ay namulaklak at patuloy na mamumulaklak ngayon at magpakailanman. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Mirana at Livan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat luha ni Mirana, bawat pagsisisi ni Livan, at bawat munting himala na dumating sa kanilang buhay ay tila naramdaman at ipinagdasal ko rin. Sapagkat ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa pagkakaroon ng tapang na magpatawad, maghilom, at muling magtiwala kahit pa nasugatan na. Ito ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na unos ng buhay, laging may sisilay na pag-asa. At ang pag-asang yon ay madalas nating natatagpuan sa pamilya. Ang pamilyang ating sinilangan at higit sa lahat, ang pamilyang ating pinipiling buuin at ipaglaban. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ng kanilang istorya. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at lubos na pahahalagahan hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Paalam.